Kasama po natin ngayong umaga ang head ng Negros Occidental, PDRRMO. April 8 nga po no, para sa mga kapatid natin, nangyari yung pagputok ng Bulkang Kanlaon. Narito po si Ms. Irene Bell Plotenia. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po at good morning din po sa inyong tagapakinig. Good morning po. Thank you for being on the show. Si DJ Chacha po ito at si Maricel Halili dito po sa True FM. Ma'am, hingi lang po kami ng update. Ano po ang initial assessment po ng PDRRMO sa naging epekto po ng pagputok nitong Bulkang Kanlaon, lalo na po dun sa mga areas ng La Carlota maging sa La Castellana? So far no yung area yung ashfall po is nagsettle na po no. However, there's still yesterday nagkaroon ng operation to flushing no ng mga daanan po ng kung saan yung mga ashfall po is may mga area na kung saan yung ashfall. So ngayon po okay naman siya. However, we're still in doing assessment pa din po. Today, yung mga rapid damage assessment po, meron pong mga gagawin po ngayon and tomorrow. Oo. Aside from La Carlota at La Castellana, ano pa po mga lugar yung pinaka-apektado? Ilang barangay po yan at ilang mga residente ang kinailangan pong ilikas sa kanilang mga tahanan? So with regard po sa ilang LGUs, meron po tayong reported po na 6 LGUs po, 6 cities and municipalities po na affected yesterday ng ashfall. These are La Carlota, La Castellana, Bago, Hinigaran, San Enrique, and Pontevedra. So if you notice ma'am, yung mga LGUs po medyo malaki yung extent ng ashfall po no kasi pati sa southern area po na experience po siya until Hinigaran po. Okay. And yung count po ng ating mga residente na kinailangang ilikas? So far ma'am, wala pa tayong reported na in-evacuate given that we're still in alert level 3. So lahat po nung nasa 6 kilometer within the 6-kilometer danger zone is nasa evacuation center na din po during the time na nangyari po yung event. Ngayon po na sinasabi ninyo na so far po itong mga apektado nga ng ashfall ngayon ang binabantayan natin. Paano po yung mga nandun sa areas na nagkakaroon ng mga pag-ulan? Meron po ba sa ngayon? Kasi 'di ba mas yun po ang binabantayan, ashfall and then ulan? Yes po, no. Actually, we're monitoring, ongoing din po yung monitoring natin. Like, I think in the middle of the night yesterday, nagkaroon po ng localized thunderstorm sa area. So, umulan po. It's a good thing na umulan kasi at least manlelesen po yung flushing operations din po doon. However, we have to take into consideration also na aangat po yung sulfuric smell din po within the area. And also po, yung respiratory din po, yung binabantayan po natin, yung mga respiratory diseases in case po magpropolong, no? So, yung health na sector natin, on standby din po and nagmo-monitor po sa communities natin. Opo. Ma'am Irene, si Maricel po ito. So far, gaano kalayo po yung mga areas na inaabot nung tindi ng amoy ng sulfur dioxide? Bagamat sabi nyo nga po kanina, medyo nagsasubside na. Pero hanggang saang lugar yung kumbaga safe without mask? I think, ma'am, for example, in the case of La Carlota, kasi hanggang poblasyon siya. So, it would be, medyo malaki po yung extent, isang district yata yung area na covered po. So, hanggang from 6 kilometer, kahit outside 6 kilometers, nafe-feel pa rin po kasi siya Kahit medyo mga 10 kilometers from the crater, so yun. Aba, malawak pala yung inabot. Pero kailan po natin inaasahan yung posibilidad na pagbabalik ng mga inilikas natin na nakatira doon sa 6 kilometers na danger zone? Hindi pala to permanent, no? Na danger zone? Yung permanent danger zone po natin is within the 4 kilometer. Yung 6 kilometer po is the extended danger zone. So far, with regard dyan po, we're still waiting po na de-escalate po tayo to alert level 2 for them to be able to
ano din, no, uwi din sa kanilang mga bahay din po. Ano po ba yung nakikita natin, ma'am, na kakulangan, particularly dun sa mga residente na kinailangang ilagay sa evacuation centers? I think with the mga evacuees natin, yung IDPs natin na nasa evacuation center right now, they are given food po kasi yung province po natin nagbibigay po siya ng food provision din po, lunch and dinner sa kanila, and then with the help also of DSWD po, no. Yung fino-focus ngayon po namin is those outside uh, the evacuation center po. Mm. Kasi medyo yung communities nga is outside 6 kilometers na. So yung kailangan talaga doon ngayon is water provision, Mm. and of course, face mask, and then medicines po. Yan. Opo. Ma'am, ngayon, with the rate it's going, sabi nga po ninyo, medyo nagsasubside. Ano po ba ang na-coordinate sa inyo ng FIVOX? What are the chances na manatili siya sa level 3 or baka umangat pa sa level 4? So far, ma'am, no, based on the advisory yesterday of FIVOX, they maintain po the alert level 3 given that yung parameters po, no, is more or less weaker lang siya nung pagsabog nung December 9. So right now we're still babantayan naman ulit yung another cycle po, no, if it's gonna plateau na po ba or i-increase na naman yung mga parameters niya. We're still waiting po talaga for the parameters to neutralize din po, no. Opo, kasi syempre ang concern natin, ma'am, kapag ka tinaas sa level 4, lalawak din sa 10 kilometers na radius yung Yes. kailangan nating palikasin. Tama po ba? And pag Yes po, nangyari yes yun, po. ano po yung estimate natin na bilang ng mga residente na posibleng maapektuhan? I think the estimate is more or less 65,000 individuals. Mm-mm. That's in just 3 LGUs po na if ever yung mga maapektuhan talaga. Kung sakali po na mangyari ito, of course ayaw nating mangyari, but kung sakali, do we have enough space para po sa kanila na pwedeng matuluyan ng mga evacuation centers na safe? Mm. So far, ma'am, no, yung regional RDRRMC natin, meron silang in-established na mga regional evacuation centers outside the area. Likewise na yung mga LGUs natin are also conducting screening with other LGUs outside, like na nasa north, no, to ensure na may cater po sa kanila in case meron pong massive evacuation. Likewise po, meron po mga facilities din po yung province po na ready naman po to cater din po. Oo. Yung mga paunang tulong po na ipinadala ng DSWD, kamusta po, Miss Irene? I think right now we're still coordinating with the DSWD po with regard sa kanilang sa side nila yung mga provisions nila, but I'm more familiar po with the province po, no. So yesterday we were able to deploy 2 water tankers sa dalawang LGUs, Dela Castellana and La Carlota, and then nagkaroon po kami ng provisions din po ng face mask po, nagbigay po kami sa mga communities and sa LGUs, and then medicines po from the provincial health office. And then yung veterinary office po natin nag-conduct na din po ng assessment, no, sa area kasi meron po tayong mga yung mga livestock natin affected din. So, and then also they are also considering yung vet natin na baka magkasakit na naman yung mga animals natin. So, medyo may effect din po siya sa availability po ng meat natin sa province. Sa distribution po ng food packs and other help na ipinadadala po ng LGU nyo dyan sa mga apektado pong residente, ano yung pinakahamon po sa ngayon? So far, ma'am, siguro, no, identification. Kasi right now, we're still waiting for the
official DROMIC report no from the LGU. So as to the ilan po ba yung outside evacuation na affected. So yun talaga yung pinaka kino-consider. Also, yung those po kasi within the evacuation center are well provided po Yes, with it's easier. meals Oo. po. Oo. Oo. Ang mahirap matukoy base po dun sa sinasabi niyo, Miss Irene, are yung numbers of residents na talagang affected na nandun pa sa mga tahanan nila. Doon po kayo Yes. doon kayo nagkakaroon ng problema ngayon sa pag-determine sino-sino to, ilan po talaga ito. Keep us updated po, Miss Irene. Balitaan niyo po kami tungkol pa rin po dito sa nangyayari po diyan sa Bulkang Kanlaon. Ingat po kayo diyan at salamat po sa Sige serbisyo. po. Thank you. Iyan nga po, ito mga walang tulog na ito, panigurado, mga Oh, taga for sure. PDRRMO ng Negros Occidental. Yan nga pong head nila, si Ms. Irene Bel Plotenia.